Sa impeachment trial itong Miyerkules, binanggit ng defense team ni Vice President Sara Duterte ang Operation Romanov o ang umano'y plano para iligpit ang pamilya Duterte. I don't know if it's true na meron daw silang Operation Romanovs and baka bala kayong ubusin ang inyong pamilya dahil hadlang kayo sa kanilang mga balakin in the future. So mag-iingat po kayo. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Ayon sa abogado ng bise na si Attorney Mark Binluan, ang umano'y plano laban sa pamilya Duterte ang mitya. Kaya nagsalita ng ganyan ang bise laban sa Pangulo at sa kanya mga kaanak. Ang Romanov ay posibleng hango sa Romanov royal family ng Russia na pinagpapatay noong 1918, kasagsagan ng Russian Revolution. Git ng Duterte Defense Team, totoo ang Operation Romanov. Tiniktikan daw ng mga operatiba ang mga bahay ng bise sa Davao City at sa Maynila na nagdulot daw ng matinding takot at trauma sa kanyang pamilya. Sagot ng House Prosecution Team, walang ebidensya ang defense team na totoo may planong ubusin ang pamilya ng bise. Para naman sa Malacanang, malinaw pa rin daw na nagbanta ang vice-presidente sa Pangulo, totoo man o hindi, ang Operation Romanov. Her trusted security personnel were removed. Her schedule of official functions like the one in Naga was leaked by intelligence agents and her security was heavily compromised. Narinig lang ho natin to dun sa isang naging statement ng Defense Council. So maliwanag, wala hong kahit na anong ebidensya na nalalapag dito sa paglilitis na to na mapatunayan to in any way. So it just remains an allegation. Gina-justify niya ang sinasabing Oplan Romanov kaya siya nagbanta sa Pangulo. Ang pagbabanta ay pagbabanta. Kahit ikaw ay isang nanay, ikaw ay isang vice-presidente, walang pagkakaiba yon. Nagbanta ka pa rin sa buhay ng Pangulo.